Magandang araw sa ating mga ka-GSAC at welcome sa ating programang GSAC Talks. Ngayong araw, makikilala natin ang isang korporasyon na pag-aari ni GSAC, ang 222 Agri-Industrial Corporation. Kasama ko ngayon ang CEO ng 222 Agri-Industrial Corporation na si Ma'am Eunice L. Ferreras. Para po sa mas malalim na talakayan, hello po Ma'am Yoni. Hello, Miss Maria. Thank you for having me here. Thank you din po Ma'am Yoni sa pag-accept sa aming invitation. Sure po kami na excited na makilala ng ating viewers ang ating 222 Agri-Industrial Corporation. Ready na po ba kayo Ma'am Yoni? Yes, ma'am. Ready na. Thank you po Ma'am Yoni. Pero bago po tayo mag-start, ang ating episode po ay mapapanood po sa ating official Facebook page na Gubat St. Anthony Cooperative GSAC at sa YouTube channel po natin na official Gubat St. Anthony Cooperative GSAC. Kaya para always updated, mag-like at mag-subscribe sa ating official social media accounts. Para po sa ating first question, ma'am, pwede mo po ba mapakilala sa atin in details kung sino po ba si 222 Agri-Industrial Corporation? Okay. Ang 222 Agri-Industrial Corporation ay pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Ito ay nakaregistered sa Securities and Exchange Commission sa pangalan na 222 Agri-Industrial Corporation na hango sa initial capital ng GSAC na 222 pesos. Sa lahat ng mga agricultural services ng GSAC ay nasa pamamahala ng 222 Agri-Industrial Corporation. Wow, napakaganda naman pala malaman na si GSAC ay gumagawa ng paraan para mas lalo matutukan ang pangangailangan ng ating mga farmer members. Alam naman po natin na ang sektor ng agrikultura ay napaka-importante at talagang dapat lang bigyan ng malaking atensyon. Napakilala na po ni Ma'am Yoni kung sino po si 222. Pwede niyo po ba ma-share sa amin sa ating dear viewers ang mga programa at services na binibigay ng 222 po? Ang mga services ng 222 Agri-Industrial Corporation ay yung ating Grains and Machinery Center. Ang ibig sabihin, lahat ng mga farmer natin, na mga palay growers ay under na ng 222 Agri-Industrial Corporation. Yung mga produkto nila ay binibili namin at ginigiling para din sa kanila, sa mga farmer members natin. Ang bili namin doon sa mga products nila ay mas mataas compared sa market price. Dito sa atin sa market price. Then at least sure ang na mabibili ang kanilang produkto na mas mataas at bibili din natin ito sa mga ating ang Coop Bigasan ay pag-aari ng mga farmer natin na member na entrepreneurs. Sila na yung nagbebenta ng bigas na galing sa Grains and Machinery Center. Isa pa sa aming services is yung Cacao Nursery, ang Kasay Farm. Ang Cacao Nursery at Kasay Farm ay siya din ang namamahala doon sa mga cacao farmers natin. May patanim tayo na more than 220 hectares na cacao plants. So, sa ngayon, namumunga na ito at binibili din natin ang kanilang mga produkto at ginagawa dun sa Kasay Processing Center ang mga beans at yun ang pinagbibili natin para mapakinabangan yung mga produkto ng mga cacao farmers natin. Ang isa pa sa mga services natin ay yung Pili Trading and Processing. Noon ang mga pili farmers natin ay hindi masyado iniintindi ang produkto ng pili. Sa ngayon, binibili natin ito sa tulong ng PRDP. Ginagawa natin, pinaprocess natin
pinapili mismo at pinagbibili din natin sa mga pasalubong center. Mayroon tayong dairy box at nandoon din yung yung GSAC Mart at doon natin pinagbibili yung mga processed pili nuts. At mayroon din tayong dairy processing plant na siyang nagpa-process ng buffalo milk galing sa ating mga dispersal program. Malaking tulong ito sa mga farmers natin na nag-aalaga ng buffalo at pag naggagatas na sila, binibili natin ito ng 100 pesos per liter. And then, pinaprocess natin ito at nagsusupply tayo dun sa DepEd feeding program. Then, mayroon din tayong Abuyog Livestock Farm. Dun sa ating Abuyog Livestock Farm, sa ngayon, mayroon tayo dun nasa 35 heads ng buffaloes at ang gatas na nakukuha dun ay kasama dun sa pinaprocess ng dairy processing plant. Napakaganda naman pala talaga ng mga programs ng 222 para sa ating mga farmer members. Pero, Ma'am Yoni, ang mga programs at services po ba ng 222 ay exclusive lamang po ba sa mga GSAC farmer members or pwede din po sa mga hindi pa member ng GSAC? Okay. Ang focus namin ngayon ay dun sa mga farmer members ng GSAC. Pero pwede rin kami bumili ng mga produkto ng non-farmers at hinihikayat namin sila na maging farmer din ng GSAC o maging member ng GSAC para matulungan din sila. Sa estado ng ekonomiya natin ngayon, pati ang climate change at mga sakuna, isa sa mga nahihirapan ay ang mga agriculture sectors. Sa hamon na ito, paano po nakakatulong si 222 sa mga farmer members? Ang farmer members natin ay natutulungan ng 222 Agri-Industrial Corporation sa pamamagitan ng GSAC. Kasi ang GSAC ay nagbibigay ng mga calamity aid sa ating mga members. Ang mga produkto ng 222 Agri-Industrial Corporation ay binibigay natin sa mababang halaga para ipamigay ng GSAC. Kaya marami ang natutulungan natin ng mga farmer members. Lahat ng farmer members ng 222 Agri-Industrial Corporation ay naka-insured sa Department of Agriculture. Nakakataba naman pala ng puso ang pag-antabay ng ating 222 para sa mga farmer members. Ang 222 ay nasa early years pa lang po, pero marami na po itong naging accomplishments. Meron po bang mga partners ang corporation na tumutulong para makamit ang misyon nito? Ang 222 Agri-Industrial Corporation, kapartner nito ang ACPC na nagbibigay ng loan, lalo na during calamities, nagbibigay sila ng loan sa ating mga farmer member nang walang interest. Basta maibalik lang sa kanila ang capital. Then yung isa itong federation na pag-aari ng mga agricultural cooperative kung saan ang mga produkto ng mga cooperatives ay tinutulungan itong Agri-Co-op Federation para maibenta o sa market, mai-market ito. Ang Department of Agriculture also nagpo-provide sila ng trainings sa mga like sa amin sa 222 Agri-Industrial Corporation na may mga farmer members. Nagbibigay din sila ng machineries and equipment like yung katulad ng recirculating dryer para mapaganda ang produkto ng grains and machinery center. Then
yung rice mill, tumutulong din sila na mabigyan din ang mga cooperatives. Then, ang PRDP, sila din yun ang nagbigay sa atin ng building, saka yung truck, at other equipment para nga dun sa Pili Processing and Trading Center natin. Yung DTI, nagbibigay din sila ng mga training at tumutulong din sa pag-market ng mga products natin. Ang Department of Science and Technology, nagbibigay din sila ng training, saka may program sila na tinatawag na Step Up, wherein pwede maka-avail ng loan ang 222 Agri-Industrial Corporation na walang tubo. At yung loan ay ibibili namin ng mga gamit like mga equipment para sa produkto ng kakao. Maraming salamat po sa ating partners. Sana po patuloy po ang ating partnership para sa mas maraming farmer members ang mag-enjoy sa mga programa at services ng 222. Tama po, Ma'am Yoni? So, Ma'am Yoni, bago po natin i-end ang ating programa, meron po ba kayong message para sa ating mga viewers, lalo na sa mga farmers? Para sa ating mga farmer members at mga hindi pa member ng Gubat St. Anthony, dapat mag-member na kayo para maka-avail kayo ng mga services ng 222 Agri-Industrial Corporation. Marami kayong kukuha dito sa aming maraming benefits ang makukuha ninyo pag kayo ay member na ng GSAC at diretso na kayo member ng 222 Agri-Industrial Corporation. Thank you very much po, Ma'am Yoni, sa napakagandang sharing po sa ating programa. I'm sure marami sa ating viewers ang naging interested sa ating 222. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari niyo po bisitahin ang kanilang official Facebook page na 222 Agri-Industrial Corporation o sa kanilang office sa Aguinaldo Extension, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Sa muli, thank you very much po ulit, Ma'am Yoni, and sa ating mga viewers na laging nakasubaybay sa ating programa. Ako po muli si Maria at samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode ng GSAC Talks.